Timer starts now. Okay. Oh, sorry, yung welcome page ko. So, and then there's System Session 10, SKU, Stock Keeping Unit, Master File Maintenance and Facility, Part 3 na tayo, Part 3. So, bilisan lang natin kasi 1 hour na ito. Focus kayo sa output, ako na bala sa coding. Let's code! So, kasi nakasimula tayo, medyo naka-warm up na. Sana tuloy-tuloy na to. At nang ma-close na natin ang subject ng SKU. Kaya lang, itong problema, yung hanging effect niya. Tapos ng lapi ko, no, may hanging effect. Ganyan talaga to. Binili ko to, sabi ko, meron ba kayo dyan yung may hanging effect? Hanging effect, mukha mo. Tapos ulit. Sige, nag-consume pa rin ng oras. Ang minuto. Bakit hindi mo kasi pinipare? Ayun, buti na lang nakarinig. Okay na yan. So, dun tayo sa UI Master Files. So, nandun tayo tapos last time sa SKU. Nag-edit na tayo, adding na lang. So, tingnan natin. Ano ba yung adding natin dito? Adding! Bili ka nga adding. Bili nga ng toyo. Nakasalip yung database, oh. Tingnan natin. Anong need ko? Okay, type ID lang naman ang kailangan, category ID at saka type disk rock. So ganun din yung gagawin natin, kopyahin natin yung category para may pattern na tayo pag add. Type so mag-error to kasi nga inopya ko. Yan. Bilis. Just me. Okay. So, ang sabihin natin dito, kapag nag-click tayo ng add, pero bago yun, pag nag-add tayo, syempre disk lang yung kailangan natin, description. Ayan. Pero kailangan natin dito ng category ID. Hindi natin kailangan ng class ID. Pero dapat type ito. Ano na? Ayan. Sorry, ganun talaga yung keyboard. Yung tunog ng keyboard ko, meron talaga siyang ano.
cartoon effect. Ha? So, ibig sabihin, kapag type yun. So, pag tick natin ng save, add muna. So, pag click natin ng add, hindi na category. Add natin, kundi category ID, kasi depende na siya na selected natin na category. Tapos isa pa, type ID. Saan yung type ID? Ayan, hindi siya nalagyan ng buntot. So, wala tayong, kasi pag add wala tayong ganyan. Pag edit lang meron. So, pag yung types, so hindi siya yung combo box kundi yung row. So wala nang ganito. So meron pa pala. Pag edit, syempre dapat may type. Pag new, hindi pa man kailangan eh. Category ID, type ID. Dapat type yes. Buti nakita ko. Tingnan natin. Game. So, subukan muna natin mag-function to lahat-lahat. Tapos yun na yan. Bagal pa rin, no? Kailangan ko na yata i-restart yung lapi ko. Kailangan na bang i-restart kapag nakabukas na ng 3 months? Hindi pa naman yata. So, sabi dito, click natin basic. Oh, may rice na yan. Water. Sugar. Pend X ng sugar. So, add tayo ng under sa sugar brand X. Save nga natin. Sorry. Kasi dapat hindi yan nagre-refresh lahat. Bakit na kasi nagre-refresh lahat? Sana nga yun? Under siya sa basic. Sugar. Ayun. So type code yung wala na naman. Kasi dapat sa type code, tulad ng ginawa natin kanina, type save. So pag +1 yun lagi.
Huwag ka dito mag +1. So tingnan natin siya kung ano mangyayari sa kanya. Kasi bakit kasi siya null? Kasi wala pa nga siya. Yun ang hindi natin napansin. Hindi ko pala napansin. Sige na, kasalanan ko na. So sugar brand A. Tingnan natin niya. So basic. Ayun, so nag-start na siya. Yun o, tingnan nyo. Yan lang yun eh. So add pa tayo ng isa. Sugar brand B. Edit lang natin yan mamaya. Sugar brand A, sugar brand B, basic, sugar, ayun, ABC na siya. So edit natin to. So sabihin natin C. Dapat nag-edit yan eh. Basic, sugar, yan. Ganun lang siya. Kaya lang kasi wala siyang type code. Burahin natin siya ngayon. Pag hindi, kailangan burahin. Error na ano yun eh. Tawag dyan. Type yun, diba? So, hindi natin kailangan ng ibang to. Yan, ang laman niya. Yun, null. Wala na siya din. So, yun na. Tapos na, may master files na tayo. Pwede na tayo magdagdag anytime natin gustuhin. Pero, parang hindi naman naayos yung mga filtering natin. So, may ilang minutes pa tayo. 12 minutes pa na natatapos natin. Mag-isip tayo ng mga pwede nating improve sa ating SKUs. Yung sabi ko nga kanina, dapat pag select ako dito, yan, tingnan natin kung magiging checkbox. Malay nyo, matapos mo natin to. So item, saan yung item? Kaya natin kung may checkbox, drop down, combo box lang talaga siya. Pwede naman natin lagyan ng checkbox, pero meron yun. Automatic na lang muna natin. Sige, try natin. Kung pwede, kung kaya natin dagdagan ng filtering. So, paano ba yun? So, bilis. So, may item master tayo na may result na SKU. So, himayin natin yung SKU. Sige, sabihin natin ito yung substring ng SKU natin. Substring is 1.
Tama ba? As class code. Tingnan natin kung nadali natin. Ayun, nadali nga. So, class 1. Tapos 2, 3. Ibig sabihin, magsisimula sa 2. Tapos yung next niya is 3. 3 characters. Class code. Ano nga yun? Category code. Ganun lang yun eh. Tapos sama na natin yung ano. Type yan eh. Type code. So, kailan magsisimula? 1, 2, 3, 4, 5. So, 6 tapos 2. Ano natin kung nadali. Type code. Nadali yung category code. Yun, dali sila lahat. 0, 2, 0, 1. Okay na yan. Rock na yan. Tingin ko okay na yan. Okay. So, ibig sabihin, ano ba yung ginagamit ko dito? Ayun, boolean na lang talaga. So, meron tayong list na ganun. Try natin mag-filter. So, pag nag-load tayo, ang mangyari nun, try natin i-load ha. Pag nag-load tayo ng items, okay. So, bago siya mag-bind, check nyo muna. If ilagay muna natin to data row zeros makakobi ako eh that to array as yan, pwede na yata yan yun. Tapos if that length greater than 0. Oops. So ito yung nag-load. So ito yung nag-load. So dapat ilagay natin dito that copy. Yun, meron. So, ibig sabihin, first things first, if kung may laman ito, yung class, hello? Yan. Selected value. Ay, sorry. So, ibig sabihin, kanya-kanyang ano lang to. Sabi ko doon kanina sa SQL ko, class code,
then to array. Yun, dali. So, meron lang ganito. Ngayon, sabihin natin, may laman ba siya? If that, then, greater than 0. Tapos, if, na naman, yung isang combo box na naman, category that, okay. Sabihin natin dyan, category na naman ito. Yan na naman siya. So, kung may laman pa din siya sa puntong ito, himay-himayin talaga siya natin. That lang. Tapos, so item, ito type na naman to. Type code ba yun? So, tingin ko may kulang tayo dito kasi naka-format yun ng 000 eh. So, pwede natin gawin is ito is i-int natin to para magkakaparehas yung mga ano nila. Yun, kapag hindi siya gumana, passcode lang, ayos na yan. Tingin ko dito sa category. Wala, paano natin malalaman? Hindi natin susubukan. Building. Bagal talaga, oo. So, try natin. Basic. Bakit hindi siya nag-refresh? Ayun. So, na-filter niya. Tingnan mo, nawala. Okay. Secondary. Dapat, yun. So, diba na-filter niya? Tayo sa basic. Ayun. Ganun din siya. Kaya lang, dapat kapag nag-change, palitan natin, ha? Saan yung load natin? Yung load items. So first, yung class, pag nag-filter tayo dyan, lagay natin sa dulo anong mangyari. So lalagyan nyo muna, tapos filter nyo yung item. Sige, yun na yun. Natin. Ay, bakit dyan lang? Bago na. So, lagyan natin basic. So, dapat mag-filter yan. Category. Ano pa ba? Saan yung type? Hindi ko pa nalagyan yung type. Okay, ayos lang kahit may ilang minutes pa tayo. Masyado naman tayong naging advance. Siyempre, pag nag-filter ako nito,
Okay, game. Let's do this. So, filter tayo ngayon. Basic. Naka-breakpoint pa siya. Ayaw. So, wala daw siya source. Okay, bakit? Bakit ba? So, ibig sabihin, check natin. Kasi malamang, finalter na agad ng isa na hindi pa nga nakano yung isa. Naman talaga, oo. So, try natin ulit. Basic. Ayun, filtered na siya. Balik tayo sa second. Yan. Yan. Ngayon, filterin pa natin to. Rice. O walang rice. Bakit? Yan ang sinasabi ko. Kasi, yung code niyan, dapat naka-int. So, sabihin natin water. So, int. Ano ba yung int? Dapat pareha silang number, kumbaga. Yun. Yan ang sinasabi ko. Yan, rice. O, diba? Filtered na sila. Ngayon, yung rice mo na yan, type pa natin si sinondoming. Okay, wala din si sinondoming kasi dapat naka-int ito siya. Copy. Bakit ayaw? One. Just me. Baka doon natin na map sa sinondoming nga sa 00. Yan nga 0105. Yan. Bakit mo kasi doon minap? Yan. Tapos sabihin natin coffee, walang coffee. Walang creamer, walang juice. Nasa soft drink siya. Yan, may coke, parehas naman yun sila. Oh. Beckett. Pwede naman natin actually pasa to sa backend. Bakit dito? Kasi yan. Int. 4. Tingnan natin sa backend. Uy, walang 4. Category code. Ay, yun pala. Kasi category code ang nandun. Kung may nanonood sa akin ngayon na malupido ang programmer, sabihin nun, uy, yung type mo, hindi ka type. Aray ko. Yan. So, copy, wala. Tayo sa primary. Rice, yun, filtered siya. Water, filtered din siya. Sinondoming 7 tonner. Yun eh. Bakit nakalabas yung okay, yun water, wala. Oh, marami akong instant noodles. Yan. So
Tingin ko yan na yun. Pero hindi siyempre ako pwede mag-add hanggang walang ano to. Ayan. Dapat ganyan. So, sabihin natin add tayo ng bagong item. Sabihin natin si Nissan URC. Ano ba yung URC? Uric. Ibig sabihin magkaka-Uric. Ano oras ba? 30 minutes pa. Okay na tayo dito. Original. Orig. So, ito pala, yung pag-add natin ng item. Hindi siya magiging ganito. Ginawa lang natin to kasi gusto natin magkaroon ng mga properties yung item master natin. Pero hindi to magiging ganito. Papalitan natin to lahat. So, ang importante lang dito ngayon is ang name ng item. Actually, kahit eto nga, wala na kasi meron naman tayong brand. So, kahit doon tayo magbase, magdadagdag natin dito yung mga variants niya. Ano yan, yung sizes, ganun. Tapos, ang pinaka-importante is yung item unit natin. So, another topic yan. So, kasi tapos na tayo dito sa SKU. Puproceed tayo sa item unit. So, yung item unit, actually, hindi lang item unit. Tapos, meron din tayo yung receiving unit niya. Meron din tayo yung purchasing unit niya. At saka yung issuing or yung selling unit niya. So, maraming types ng unit tayo na dadagdag. Sabihin kung paano ko siya ibenta, hindi. Ano yung unit ko pagpasok ko ng items sa stocks ko? Ano yung mga units ko para paano ko siya ibenta? Actually, ito yung mga tricky part yung sa unit. Tapos, gusto kong gawa ng order or magre-request ako. So, syempre, kapag nag-print ako, dapat makikita kung ano yung unit na in-order ko. Sabihin natin, sako ba? Ganun. Syempre, hindi ka naman orderan ng kilo. Sakaling magkano. Tapos, yung receiving pagpasok, so sabihin natin yung unit mo is tawag dyan kilos. Dapat pagpasok mo is panindigan mo yung kilos. So, pag nag-deliver sa'yo yung 50 kilo na isang sako ng 50 kilos, dapat pagpasok mo yung quantity mo is magiging per kilo. Pag binenta mo siya, yun. Malay mo yung isang kilo, pagpasok mo, isang sako, pinasok mo sa stocks mo, yung isang sako na yun, merong 50 kilos, sabihin natin 50 kilos, tapos, so may 50 kilos ka. Ngayon naman, gusto mong himay-himayin yung pag nagbenta ka, gusto mong meron kang isang malit na pack, or ano ba yung parang, basta, yung isang pack. Tapos, ang laman niya is 5 kilos. Meron din 10 kilos. So, yun yung mga unit na dapat meron ka. Kumaga, sack of 10 kg. Ganun. One sack of 50 kg. Ganun. One sack of 100 kg. Ganun. So, okay lang siya. So, ganyan. Ma-imagine pa natin. Okay, so sample, pumasok na yung item natin. So, meron din yung mga simple, yung bote. Pag bumili ka, pag pinasok mo sa stocks mo, bote siya. Pag mag-order ka, it's either by case or by bote din. Tsaka kapag binenta mo siya, by bote din. Pag nireceive mo siya, by bote. Ayos lang yun. Ngayon, yung mga tricky part doon is yung sigarilyo. Paano kung nagbibenta ka ng stick, tsaka nagbibenta ka ng rim or pack. So yung pack, posibleng may multiple pa na numbers ng stick. Pang ganun ba? So, next topic natin yan. At total na-explain ko na yung unit, yun yung pagkaintindi ko . So, kung may mali, adjust tayo. Sinong magko-correct sa atin,
Siyempre, dapat tayo makinig. Tsaka, saksakin agad natin. Bakit ka nakikialam? So, anyway, tatanong ko din kay boss kung anong balak niya sa SKU, sa units. Okay. So, goods na tayo dito. May pa ba tayo? 35 minutes. So, may 25 ba tayo? Madami pa yan. So, pwede na nating lakasan kasi wala naman tayong yung music natin. Habang nunood tayo dito ng ating mga ginagawa, kung ano pang pwedeng baguhin. Kakayak naman to. Okay. So, balik tayo dito sa master files natin. Class, ano pa bang pwede natin baguhin dito? Okay, yun o. Okay. Game. Baguhin natin yung iba. So, master files ng class. So, hanggang tapusin lang natin yung oras na 1 hour kasi yun nga. So, dapat ito full. Okay. So, something we should do is select. Okay. Yung so, i-name din natin. So, code. I-add natin yung mga name. This. So, plus serial number. Caps na natin. So, iPhone is yun. Okay na yan. Displayed cell. Fill. Diba? Medyo cute. So, class, category. Ano ang ginawa natin sa category? Category. Refresh natin. Oo nga pala. Ito, medyo mali itong ginawa ko dito. Pero ayos lang din. Pero pwede pa nating improve yan. Pwede natin ito ilagay and exchange. Tsaka natin sync natin yun. So, hindi natin siya lalagay sa DT category. Ito yung nagpapalit-palit. Ayan. Tanggalin na natin ito. Rock na iyan. Natin kung gagana. Pero bago yan, siyempre mag-arrange din tayo dito. So, code disk. Kahit hindi ko na mention kung category disk kasi nasa
category naman tayo na ano eh. Okay. So, display itself, fill. Diba? Medyo cute. Yan. Try natin. So, saglit lang. Ibig sabihin, pag na-save ko, dapat hindi ko i-refresh. Nire-refresh ko kasi siya dito. Pangit tingnan. So, pag edit, pa rin siya tatalon-talon. Paano nga yung selection change niya? Yun, ewan parts. Yan na yun. Tingin ko yan eh. Try natin ha. Pag add, dapat hindi siya mag-refresh. Wala naman tayong ginagamit dyan. Okay na yun. So, una punta natin yung klase yun. Medyo cute na siya. Okay. SKU, category. Select natin. Yan, basic. Sabihin natin dito sa sabihin natin adults. Add to ha. Yun, di ba? Hindi na siya nag-refresh ulit. Rock na iyan. See tayo. Tapos, edit natin siya with S. Kasi hindi pa natin napalitan yung editing. Saan yung editing? Ito yung editing. Balik tayo sa start. Yun o. Edit natin yan. Hindi natin ang S. Okay. Sorry naman. Edit. Iwasan natin. So, ito lang ginawa natin. Yan. Yan na siya. Computer. Ito na-refresh mo. Tsaka try mo refresh. Pero kahit wala na itong refresh. Anyway, that's fine. Kaya ito. Wala kang mga edit kasi nga walang laman. Wala kang edit. Tayo sa type. Ngayon din yung gawin natin sa type. Pag-edit natin ng sa domains, ayan, mag-refresh kasi dapat hindi na siya mag-refresh. So tara, let's go, let's code. So hindi siya dapat ganyan, kundi ano ba to? Edit o add? Hindi, kasi may ID tayo pinapasa. So sa edit to, so hindi class, hindi category. Yan. So it's either add
Palakad ka. Try natin ulit. Category ba? Type. Hindi category nga. Kasi pag text change yung category, lalapag na ulit yung types. Yun naman. Boss is back. So, punta tayo sa may 15 minutes pa. Masyado naman nating binilisan. So, stuffed toy. Category. Dal. Dapat hindi ito dal eh. So, sabihin natin, ano ba yung mga brand ng kids. Ay, hindi. Dolls pala. Tama yan. So, under sa doll, ano yung mga tsaka doll? Yan. Tsaka dolls. So, sabihin natin yun. Ayun. So, hindi na siya nag-refresh ngayon. So, sabihin natin marami. Lumihan natin ng S. Yun o. Hindi na siya nag-refresh. Ganun lang yun. Kahit wala itong refresh button. So, ibig sabihin, pag nag-filter ako dito, so wala pa siya. Kasi dapat i-close ko to. Ayan. So, bago ko i-start ulit, may gusto akong baguhin. Saglit. Ano pa ba? Yung mga grid ko na to, dapat yung medyo cute naman. Full row natin yan. Multi-select is false. Sa class natin, multi-select false. Category, full multi-select false. Rock na yan. Taray ko. So, primary is easy. Oh. So, wala tayong dinadalag ng mga tawag dyan. Items under sa natin. Puro lang dolls. Tsaka dolls type. So, talaga. Bakit dito? Kasi talaga ako tsaka Barbie. Oops. Wag. Hindi ako yan. Kasi so, save natin yan. Ayan. Isa na tayo under dyan. Ano to ha? Sige, bawiin natin. Okay, dito. Dapat category guns. Toy gun. Yan. So, lagay tayo dito. Guns. Sorry. SKU. Category. So, sabihin natin yun. Tutupag tayo. Toy gun. Yan. See? O, diba? Sa dalawa na. Kala nyo ha. So, dagdagan din natin yung type. So, kid stuff. Toy gun. Ano yung mga brand ng toy gun? Sabihin natin ano yung Rambo. Ito. Tapos yung isa si Ninja. Yan. See? So, ibig sabihin, close muna natin. Kino-close ko kasi hindi naman siya kailangan na
i-reload mo agad kasi paminsan-minsan mo naman nagdadagdag ng ano tawag dyan, types ng mga ganito. Lifetime lang naman talaga yung laging dinadagdagan. So dapat hindi ito siya delete natin ito. Category 10 minutes. So, sorry tayo. So, okay na sana simulan yung unit types. Pero bukas na. Para every session, meron tayong topic na bago. Oh, sana. Naghahang na yata. Sige. Sabay-sabay na lang tayong tumunganga ng 10 minutes. Ayaw talaga Ayun, takot. Diba? Nagsara siya ng kusa. Sabi niya matulog na daw tayo. So, pag-isipan ko muna kung ano yung sa structure. Pero syempre, i-record natin kung paano natin gagawin yung tables para sa units. Beka naman, may ano dyan, boss. So, may 6 minutes pa, 5 minutes. Kwento na muna tayo. So, sana, after neto, inventory, actually marami pa tayong area na pwedeng pasukin pwede pa tayong pasukin yung pwedeng pasukin yung mga clinics,
Yung hindi pa automated yung mga clinics nila. Diba? Ayan, mabuhay siya. Yung mga yung sa hospital, kahit yung simpleng mga paperworks lang, pwede natin yan i-automate yung sa mga munisipyo natin. Yung ano, pwede natin yan i-automate lahat. Lalo na yung mga gumagawa ng mga Excel files. Yun na. Ano yung sabihin? Yan. So, select tayo. Toy guns. Pili natin Rambo. Add tayo dyan. Bang bang. Bang bang yung name ng item. Bang bang. Bang bang. Pwede din. Bang bang pow. Sabihin natin ano siya. Yun na. Pwede yun. So under dyan. Yan. Meron na tayong item. May SKU na din siya agad. Ganyan. So, lagyan natin dito yung isa. So, again, sa sundan. Lagyan natin dito. Tsaka dolls. So, ngayon, magagalit sa akin si ano. Yan. So, balik tayo sa equipments, drinks, Jack Daniels, yan, ganun. Yan. Basics. Kadalasan sa mga basics yung ano, mga pagkain. 3 minutes, bagal naman oh. Bilis. So, tatanggalin ko tong SKU dito. Parang magandang topic talaga yung unit na yan. Unit of measurements. No? Magandang topic na medyo tricky. Okay lang, pag-isipan natin yan. Research tayo. Diba? Chokes na ito. Last 2 minutes. Diba meron din 500? Rock na yan. Automatic siya. SKU. Pang 14 siya na item na ginawa ngayong month. Ayos ah. Okay. Last 20 seconds guys. So bukas wala tayong pasok. Try natin umpisa ng unit of measurements. Okay. Timer stops now. See you tomorrow.